Bugoy. Lunes ako ay broke, Martes ako ay broke, Merkules dumidiskarte, binabalot ang dough, Huwebes may bumili, Biyernes hustling ulit, Sabado kumalat na dapat sa'kin gumet. At pagdating ng linggo, yung bulsa ko ay paldo, dun ko na naramdaman na sana laging ganto. Sana laging ganto. Dun ko na naramdaman na sana laging ganto. Basta tropahan ng hustlers ay minsan lang yan magkita. Akala mo hindi kami pepera, well mali ka. Walang pake sa spotlight kaso fame di maiwasan. Galit si ganda pero di niya ako maiwanan. Yung idol mo na rappers puro users nice combination by Kanyada. Sila pag naka-on at saka off yung video. Yung character ay made up, kulang na lang mag-makeup. Ang panisin sila ay sobrang easy parang layup. Merienda tuwing hapon, tapos balik sa hustling. Storya ko ay hawak ko, dapat kong paangasin. GD ay datingan pero minus lang yung violence. Kapag ako'y pumera, haters rinig mo ang sa Tuturuan ba naman ni Laurenti? Malamang magaling ka ba yun ng yung red? Saan ba yung sample? Yung naka-red, yung rise up. Naka-red na ano? And red corner. Hindi, I mean saan dyan? Ayun, yung naka-red. Yung dito? Oo. Tinuruan niya nila Laurenti kanina. Boom! Sige. Sige, mamaya. Patay ko lang sila, no? Shell Bubet. Diba? Good, dami. Nice one. Ina. Yo, what up guys? This is Matthew the Loud Boys Palicarte ng La Fuerza Boxing Stable. Ngayon, kasama natin ang founder ng Rise Up Boxing Club, which is si Sir Nukop Edward. Bakit niyo po sinimulan ang Rise Up Boxing Club po? Wala kasi kami dati, nagpa-fight kami ng amateurs talaga. Tapos hanggang sa gusto lang namin mag-join ng mga fights kasi like iba yung feeling kasi pagka na-showcase mo yung discipline mo when it comes sa training. Diba? Yes, po. So, doon kami nag-start sa amateurs muna. Nagpapasikat lang talaga kami. Nagpapapansin lang kami. And then, eventually, may nakapansin sa amin na pro fighter. And then, in-introduce kami sa isang professional trainer din. And then, yun, bigla, na-hook na lang ako na mag-help sa boxing community na in a professional level. Third question lang po, ano po yung mabibigay niyo po na advice para sa mga aspiring amateur boxers na want maging professional po? Ano yung mabibigay niyo po advice since kayo po yung may mga hawak po kayo na professional po? Okay. So, syempre may mga pangarap yan, di ba? So, isagarin nyo na yung pangarap nyo. Ilagay nyo na sa world stage yung yung mind ninyo. Now, ano ba yung mga type of fighters na ganun ang caliber, no? Pang world. So, ang ma-advise ko talaga since karamihan sa nakakita kong professional boxers dito is hindi sila
hindi, to tell you frankly, iilan lang talaga yung nagfo-focus sa footwork nila. Yes po. Kasi Opo. ganun talaga yung when it comes to world stage, kailangan magalaw sa ring, hindi pwedeng nakatayo lang. Yes po, totoo po yan. No offense sa mga fighters dito sa Philippines. Kasi ganun yung nakikita namin. Although okay lang naman kung dito lang ang gusto nyo, di ba? Pero as I've said, mangarap na kayo ng sagad, so aralin nyo na yun. Yun ang advice ko, mag-focus kayo sa footwork. Okay po, sir. Maraming salamat po sa pakikipag-interview po. Okay, ini-invite ko lahat na mag-join sa boxing event nila Matt sa Bacoor, Cavite. And malay natin, dumating kami doon, di ba? Hindi natin alam, pero yeah, ganun. Supportahan lang dito sa boxing community. Yes, angasan tayo sa loob ng ring, pero outside, of course, magkakasama tayo. Alright? Salamat po. Thank you, Matt. Thank you.